Okay, ngayon naman ay i-discuss natin where to buy trust funds in Korea. So, meron akong 20, 30 million sa aking account. Sayang naman kung nakatenga lang 'yan sa aking sa aking account. Ito po ha. We will share you some kung saan, pero wala po kaming responsibility nito. It's up to you na mag-inquire, pupunta sa kanila mag-inquire ano yung mga conditions, magkano ang interest ng pera nyo, ano yung mga risk. So always it's advisable to consult with your financial advisor or conduct thorough research to select the most suitable investment trust funds that meet your individual needs and objective. So, kung ano po yung hinahanap nyo, kung anong target ninyo, return ba yan, high risk and high return ba yan, say, yung safe and moderate risk ba ang hinahanap nyo. So, kayo po ang it's your responsibility po, no? Hindi dahil na-recommend ko ito is ako na ang sisihin kung in case anong mangyari sa account nyo. But generally sa mga trust funds ay okay sa Korea. Very safe naman dito, no? Ay yung mga very popular na mga asset management, no? Isa ito sa Mirae Asset. Ang Mirae Asset po kasi, Samsung is one of the biggest, no? Pero ang Mirae Asset when it comes to asset management, pinakamalaki sila. A leading asset management firm offering a wide range of mutual funds and investment trusts tailored to different risk profiles and investment goals. So, pag pupunta kayo sa Miri Asset, magtanong, pwede lang po kayo magtanong. I have this money. I would like to invest in your company. Magkano ba ang return nito? Pag ilak nyo ako ng 3 years o 5 years, magkano ba ang makukuha ko? Ganun din sa Samsung. And even sa commercial banks. Hana Bank, KB, Kukmin Bank, Shinhan Bank. So, pwede po kayong magtanong. Punta kayo doon. If you have that, kahit kamo na, Hana Bank din naman andun ang pera ko. Sometimes kasi, kung savings lang, yung regular savings account lang or yung sinasahuran nyo na account, doon nandun ang pera, hindi nila pwedeng galawin yan. Hindi nila pwedeng i-invest yan kasi 24/7, pwede nyo mai-withdraw. So, hindi naman pwedeng i-withdraw nyo yung pera nyo hindi pala makuha kasi they are running it in stock trading. Hindi pwedeng ganon. But you can ask them, gusto kong i-invest itong pera ko. I have 30 million here, I have 20 million here. Ano po bang options ang pwede kong makuha sa inyo? So yan. Sa case natin, I suggest yung Hana Bank kasi ang Hana Bank kasi kahit walang visa, tinatanggap. Yung iba kasi, kung wala kang ARC, hindi ka tatanggapin. So, hindi rin lahat ng Hana Bank ay tinatanggap kayo, no? Kasi may mga branches na wala silang experience sa foreigners. So, punta kayo sa Hana Bank na open sa mga foreigners. Sa mga nandito sa Gyeongnam and Busan, pwede po kayong pupunta sa Hana Bank Goyon ng Koje, dito sa Koje City. 1 hour lang naman sa lahat ng area ng Gyeongnam. So, if you're from Gimhae, Busan, Jinju, Gosong, yung mga Haman, pwede kayong pupunta sa Koje Gohyon Hana Bank. You can even say, na sinabi ni Miss Annette na pwede daw kaming mag-save dito with a higher rate of returns. No, kasi alam nila 'yan at alam nila na nagre-recommend ako ng mga places where the people go and put their money safely na hindi sila ma-scam at merong returns na medyo mataas-taas na hindi rin ganon ka-dreamy taas tulad ng mga pinag-anuhan natin ng pera nyo na medyo na-scam kayo kasi nagpa-promise ng 200% return or maglagay ka ng 2 million mo, i-return ko sa iyo ng 5 million after 1 year or after 6 months. Hindi po ganon, ano? Ang investment, we go safe. So, ito yung mga places where you can go directly or you can ask me to recommend you sa mga kilala ko na nandyan o online brokerage platform. I would not suggest this sa mga hindi marunong mag-Korean kasi maraming mga Korean terminologies na pag hindi nyo gano'n naintindihan, it might cause you lose your money. So, meron online ang NH Investment and Securities, Korea Investment and Securities. International Investment Platform, meron din. Tulad niyan, Franklin Templeton Investment or iShare, BlackRock.
Ito yung mga mostly na halimbawa sa mga FTSE o mga ETF. Yung mga ETF na popular itong ginagamit sa Korea. But sa ating mga Filipino, I would rather i-recommend itong 1 and 2. Itong asset management companies or commercial bank. I do not suggest this kasi naka-Korea ng mga yan. You might not understand every detail of that item, of that product. So, ito lang ang may no ko. Ang Samsung po kasi talagang safe naman ang Samsung, but medyo maliit-liit kasi ang return nila. I think this year parang 6% lang ata yung nila, yung returns nila. Samantalang ang Miri Asset consistently na mataas ang dividends nila. So parang between 15, 18, 20, 24, ganun kasi sa Miri Assets. Sa Samsung man, consistent na hindi ganyan kataas. Hindi siya tumataas kasi ng 10% ang dividends nila. But nasa inyo. So kung kumpanti kayo sa Samsung, you can go to Samsung Asset Management Companies. They are everywhere in Korea. Every big city meron silang opisina niyan. Ganon din sa Miri Asset. Sa Miri Asset, sa mga malalaking city lang sila nandoon. Medyo maganda kasi ang returns nila because they are not hindi kasi sila nagte-trade dito sa Korea. Even sa real estate, doon sila lahat sa US nagte-trade. Sa mga commercial bank, ang Cookmin, napaka-stricto kasi yan, lalo sa foreigner. Ang Shinhan medyo din sila medyo friendly sila sa mga foreigner, but wala kasi akong kilala na branch manager ng Shinhan. Sa Hana Bank, yes, I have I know some. I mean, I can recommend sa inyo. But you can always choose which bank you want to inquire, no? Kung saan kayo komportable. So ang sa akin lang for para lang for easy transactions, easy para walang burat ano ba yung sa Tagalog. So kung walang ang dami-daming complications, you can always contact me. I can always give you the address of 'di ba itong Hana Bank, or pwede niyong hanapin sa Google Hana Bank Go yun, and you can say sabi ni Miss Annette pwede daw po mag-open ng savings dito na medyo malaki-laki ang return. Magkano po ba ang return nito kung ganito ang pera ko? So pwede dun. Pwede dun ang monthly na savings nyo, monthly na binabayaran, o kaya sa may mga may pera talaga yung na what is na save nila na pera nila sa halimbawa 20 million pataas. That different na yan. Pwede nyong i-one time na ilagay, ilalak kayo ng 3 years o 5 years, depende sa gusto nyo. Kung 3 years lang, 3 years o 5 years, 5 years. And then, malaki-laki na po ang return yan sa inyo. So, yan po. And then, please, consideration. Please read the consideration. Regulatory compliance. Ensure that chosen financial institution or platform is regulated by the Financial Supervisory Service of South Korea, FSS. Etong binigay ko na 4, regulated talaga yun ng government. Investment objectives. Align your investment choice with your financial goal. Huwag pong masyadong mataas kung hindi naman kaya. Huwag pong masyadong mag-take risk kung ikaw naman ay hindi nakakatulog kung ikaw makalos ng 1 peso. So, investment horizon. So, iano mo doon sa personality mo. O, kaya ko bang malos ang 10% ng aking investment o 20 or 5, ganyan. So, the higher yung risk, the higher ng returns. So, it could be na 15%, could be 18%, 12%. O yung mga lang, yung very, very safe lang. Yung mga 3%, 5% na return, very safe siya. So, itong mga nai-recommend ko na to, they are regulated by the Korean government, no? So, safe na safe po ka doon kung saan man kayo dito magpunta. I don't suggest itong online and international platform sa mga nandito sa Korea, mga kababayan natin, mga Filipino, lalo mga APS, kasi kung hindi nyo alam yung pinaka-content ng item. But sa commercial bank and mga asset management companies, kasi pwede nyong anytime sila puntahan. Doon sa office nila, pwede, Monday to Friday, basta hindi holidays, 9 a.m. to 5 p.m. pwede nyo silang
puntahan. Okay, I hope this gives some additional knowledge sa mga hindi po nakakaalam.